Good day everyone. So ngayon gagawa tayo ng calculator for the area of a rectangle using Excel macros. So input tayo ng area, length, and then width. Tapos ngayon, susunod, ilalagay natin yung formula ng area of a rectangle. Area of a rectangle is equals to length, B2. Yung B2, yun yung magre-represent as length niya. Tapos, C2 naman yung sa width times C2. So, dapat mamaya, pag nag-run tayo ng program, yung input natin dun sa length at width, lalabas dito sa dalawang cell na to. Tapos, yung answer, dito sa cell A2 or dun sa ibaba ng area. Enter. Tapos, ngayon, maglalagay tayo ng command button, insert, command button, properties, rename natin siya, caption, area of rectangle. Then close. So ngayon, meron na tayong command button para pag nira natin yung program, i-click na lang natin tong command button na to. Ngayon, pasok tayo dun sa code niya. So dapat, yan, command button .click. Then type natin yung code. User form 1 dot show. Yan, etong code na to, yan yung code para pag click natin yung button mamaya, i-show niya yung user form 1 na gagawin natin and width. So ayan, meron na-input na natin yung code. Etong code na to, pag click natin yung command button mamaya, dun sa Excel sheet, i-show niya yung user form 1 dapat. Ngayon, gawa tayo ng user form 1. Then, lagay tayo ng label for area, length, and width. Okay. Tapos, lagay tayo ng text box for the area and length and width. Area. So, ayan. Meron na tayong text box for length, width, and area. Ngayon, pasok tayo dun sa code niya para i-filter yung i-input ng user para di siya makapag-input ng symbols or letters. Pasok tayo sa code. Then, key press. Dapat lagi siya naka-key press. Yung mga pag i-inputan natin ng pag i-inputan natin na text box, dapat naka-key press siya. Yung sa answer or dun sa area, kahit di na, kasi di naman dapat talaga tayo mag-input dun, di ba? So, input tayo ng code.
if if parenthesis key, then else, yeah, then message box, input. Yan, eto yung in-enter kong code, yun nga para siya pang-filter, 'di siya makapag-input ng symbols or letters. Then i-copy paste na lang natin siya dun sa sa text box 2 o dun sa with natin. Then key press again. Tapos paste. So dapat sa lahat ng text box na pag-i-inputan natin, kahit anong user form, kahit ilang user form, na-key-press siya. Then, nakalagay yung code na yon para yung input ng user, ma-filter siya, di siya makapag-input ng variables or symbols. Then, lahat dapat ng inputan ng user na number lang, dapat nakalagay yung text, yung code na yon, yun nga, para di nga siya makapag-input ng letters. So ngayon, susunod natin maglalagay tayo ng command button para sa solve and close. Name, solve, then close. So ayan, meron tayong button for solve and close. So ngayon, mag-i-input tayo ng code sa solve para pag pag pinindot natin siya or pagtapos na tayo makapag-input ng number sa text box ng width at length, ah, mag mag mapupunta yun dun sa cell, dun sa Excel natin. Tsaka yung sagot or yung formula ma-apply dito sa program. So, solve, uh, range, close, open, parenthesis, B2, yung length, then close, dot value equals to text box 1 dot text.
So, etong code na 'to, ito yung pang-connect nung, text box natin tsaka dun sa cell na B2. Kaya 'pag yung value na ilagay natin dun sa text box 1, yun din yung value dun niya sa B2. So, ngayon ganun din sa with or text box 2 niya dito sa loob, sa loob yung program. So, baguhin na lang natin 'to, C2, then text box 2. So, ayan ngayon for the answer, dahil may formula yun, iba yung code niya. Ah, para i-apply yung code niya, dapat nakalagay kung anong worksheet or yung sheet dun sa Excel na pinaglagyan niyo ng formula. So, me dot text box P, yun nga, yung text box ng answer natin, or text box for area, the text equals to CSTR, this workbook, workbook dot sheet, tapos ito yung sa loob ng parenthesis, dito natin nalagay kung anong sheet siya. Kung asan yung formula mo, kunyari, yung formula mo nasa sheet 3, yun yung ilalagay mo dito, sheet 3. Kasi pag yung formula mo nasa sheet 3, tapos yung sheet mo na nakalagay dito is sheet 1, yung nilagay mong number o in-input mong number dun sa text box, tsaka yung sagot, mapupunta dun sa sheet 1, tapos di lalabas yung sagot dun sa program mo. So, ngayon, dahil sheet 1 yung nakalagay dun dahil sheet 1 yung gamit natin, sheet 1, close, at range. Tapos ito yung area natin, yung cell for area, A2, at value. Then, close. So, ayan. So, ayun, tapos na tayo sa solve. Ngayon, doon naman tayo sa code ng close. Yung close natin, meron tayong tatlong function ng close. Yung una, pang clear nung text box o yung in-input natin dun sa text box para mamala yun. Pag, pag bumalik tayo dun sa user form na ginamit natin. Pangalawa, yung pang para ma-hide yung ginamit, yung user form na ginagamit natin o itong pinag-inputan natin ng code ngayon. Pangatlo, pang-show ng susunod na user form. Pero ang kaso kasi natin ngayon, dito sa gawa natin, meron lang tayong isang user form kaya din na natin i-input yung show. So, diretso na siyang hide, tapos babalik siya, mapupunta na siya dun sa Excel sheet. So, ayan, user form 1 dot xbox, yung 1 dot value is equals to, tapos ganun din sa text box 2 and 3. Then ngayon, ito naman yung sa hide.
user form 1 dot hide. So, ayan, ah, okay na yung code natin. Ngayon, bago ko i-run yung program, ipakikita ko muna sa inyo yung code nung ginawa natin. So, ayan, kung kumpleto na siya. Command button 1 for solve button, command button 2 for close button, text box 1 na naki-press for length, text box 2 for width na nakaki-press din. So, yung text box number 13 natin or yung sagot, yung para sa sagot, kahit di na siya ah, lagyan ng code, basta naka-disabled siya or ibang paraan para hindi siya malagyan ng input o hindi siya ma-inputan ng user. So, ngayon, irara natin yung program gamit tong button na to. So, click the button, then length, width, area. Lumabas yung user format, ibig sabihin, okay yung command button natin na yon. Then, input tayo ng letters, A. So, yan, dapat may lalabas na invalid input pag nag-input siya ng letter. Then, input tayo ng numbers, 2 sa length, 4 sa width. So, dapat ang mangyayari, yung in-input natin dito sa text box, lalabas siya dito sa cell. Tapos, pati yung answer na lalabas dito sa area, ganun din yung lalabas dito sa cell ng area o A2. So, close, ay solve. Then, yan. Bale, lumabas siya. So, it means connected yung code natin na nilagay doon sa text box or doon sa solve button. Ngayon, magdadagdag tayo ng bagong formula ng perimeter of a rectangle and area of a square. Bale, magdadagdag tayo ng bagong user form at sheet para dun sa square. So, ganun lang din tulad ng ginawa natin sa area of a rectangle. Halos ulitin na natin yung method na ginawa natin doon. Ang mababago lang doon yung code, yung i-code natin para doon sa solve button nung perimeter and area of square. So, ngayon, input, lagay tayo, perimeter, then length, width. So, ayan. Lagay natin yung formula, perimeter, or yung A4 is equals to 2 times, close, open parenthesis, yung length niya, o yung B4 plus C4 o yung width ng rectangle. Then close. Yan. So, punta tayo sheet 2 kung saan natin ilalagay yung square. So, area. Then, side A at side B. Then, lagay natin yung formula. Area is equals to side A times side B. Enter. Ngayon, maglalagay tayo ng bagong command button para makapasok tayo dun sa code or i-click na lang natin ulit yung button para mag-run yung program. So, developer, tapos click insert controls, then active controls command button. Pwedeng i-double click or yan para diretso na yung resize niya. Then properties. Ito para kung may gusto kayong baguhin dun sa itsura niya, kung yung sa font, yung kulay ng text o yung back color ng button, dito siya sa properties. So, area and perimeter.
then X. So, ayan, meron na tayong command button. Bale, ilalagay natin yung code. Yung code niya, bale, ang ilalagay natin, user form 2, kasi yun yung gagawin nating menu. Kasi yung user form natin, di ba, ano na siya, area pa rectangle na. Kaya, dapat, pag pumasok yung user dun sa program natin, pagka-click na yung command button 2, o yung button na nilagay natin dun sa Excel sheet, dapat, ang una nyo makita, yung main menu, o yung user form 2. So, user form 2.show. Yan. Then, gawa tayo ng tatlong user form for the main menu, area of a square, and perimeter of a rectangle. So, ayan. User form 2. Ito yung main menu natin. Then, nakahan. So, yan. Toolbox. Command button. Kung wala siya dito, pwede nyo nung ito yung toolbox niya. So, ayan. Command button. Lagay tayo ng tatlong command button para sa tatlong unit. Ito yung sa area of a rectangle. Then, perimeter. Then, yung sa area of a square. Ayan. So, ilalagay natin yung code katulad ng nilagay natin doon sa command button na doon sa Excel sheet. Ganun lang din yung ilalagay natin, pero maiiba lang yung user form. Paulit-ulit lang siya para doon sa command button. So, ayan. Dito tayo sa area of a rectangle. Command button. 'Di ba yung area of a rectangle natin, user form 1, kaya nilagay natin user form 1 .show. Para yun yung lalabas pag click nyo to. Then, punta tayo back tayo sa, ano, ito, sa perimeter naman. User form 2 .show. Yan. And then next, stop. Ngayon, yung susunod, yung sa user, ngayon yung susunod yung sa perimeter of a rectangle. So, yan. Bale, ang ipapakita natin dito susunod yung user form 3. So, user form 3.show. Then, next tayo. Balik tayo sa design. Area of a square naman. User form 4. .show. So, ayan, meron na tayong tatlong command button for area of a rectangle, perimeter of a rectangle, and area of a square. So,
Ngayon, ang gagawin na lang natin yung user form tree, yung perimeter of rectangle and area of square. So, dito na tayo sa perimeter. Yan. Ngayon, gawa tayo ng label. Tatlong label. Then, yung text box. So, ayan. Then, command button for solve and close. Then, baguhin natin yung caption niya. Length. Width. Then, yung perimeter. Ayan. So, katulad nung sa ginawa natin doon sa user form 1, yung text box, kailangan naka-key press. Dapat naka-key press siya, yung text box. Then, ilalagay natin yung pang-filter na code. So, meron na tayo dito sa user form 1, kaya ika-copy paste ko na lang siya. So, yan, Control B. And so, ayan. Ganun din sa text box ng width. Key press. Delete natin to. Then, copy. Then, paste. Yan, yung pang-filter natin. Bali, okay na yung pang-filter natin. Next is yung command button. Bagawin natin siya. Solve. Then, close. Yan. So, code tayo. So, solve. So, ayan. Kita nyo dito. Yung range niya, ito yung cell. B2 and C2. Di ba? Tapos text box. So, dapat mababago yun. Mababago siya. Kung ano yung perimeter, yung length ng perimeter para sa perimeter, tsaka yung width para sa perimeter, yun yung ilalagay natin doon sa loob ng parenthesis o doon sa range niya. So, double click. So, yan. So, ayan, meron na tayo. Bali, papalitan natin siya. B4.
tsaka C4. B4 and C4. Tapos ganun din sa range ng sa text box nun sa sagot, yung range niya. Kasi yung formula di ma-apply. Ang mangyari niyan, pag di natin pinalitan to, yung formula para sa area pa rectangle, yun yung ma-apply dun sa user form 3 o dun sa sagot dito sa perimeter. Pero yung i-input natin na sagot o i-input natin na yung i-input natin na number dun sa length tsaka width o yung sa text box nung length and width dito sa program, yung input niya dito pa rin mapupunta sa B4 and C4 or yun dun sa length and width ng perimeter. Kasi naka-indicate na yung cell niya. So, babaguhin natin to. Gagawin natin siyang A4. Tapos, yung text box niya. Properties para malaman yung text box. Text box 1, 2. Text box 1, 3. Text box 1, 3, and 2. Yan, 2. So, ayan. Yung perimeter natin, text box 1. Tama. Ito, 3. Tapos, text box number 2 yung sasagot natin. So, ayan. Bali, din na natin babaguhin yung sheet niya. Kasi nakalagay naman, ito, hindi na natin babaguhin kasi nakalagay dito sa sheet 1 yung formula natin. Kaya, okay na yon. So, pagkatapos nito, punta na tayo dun sa close button. So, ayan, click command button 2. So, unang-una, yung pump filter muna. User form user form yung user form niya 3 dot text box, yung text box nung pag-inputan natin tsaka yung sasagot 1 dot value equals to yan. Then sunod-sunod yun hanggang makompleto natin yung sa user ay yung sa text box niya. So that value. Yan. Tapos sa text box 3 dot text box 3 dot value equals to so ayan meron na tayong tatlo pang clear dun sa text box. Ngayon yung pang hide and show naman. So una hide muna user form 3 dot hide. Then ang i-show natin dapat yung user form 2 kasi yun yung main menu. User form 2 dot show. Then ngayon ulitin natin dito dun sa user form 4 o dun sa area para square. So ayan. Toolbox. Ito, toolbox. Or eto, pag wala pa to or di pa to nagpapakita, pwede nyong i-click to para mag-show siya. Then, ngayon, lagay tayo ng label. So, ayan. Ito siya.
Ito side A, then ito side B. Then ito, area niya, yung area. Tapos, lagay tayong text box. Then, command button for solve and close again. Oops. So, ayan. So, ika-copy paste ko na lang to. Para dun sa text box pang filter ulit. Key press. Ulit natin mga to. Iyan natin siya. Ayan. Ito yung sa close button natin eh. So, ito yung sa ano. Key press. Then, paste. Yan. Next natin, yung sa solve. Copy paste na lang uli natin to. Then, gagawin natin to yung ano niya. Solve. And close. And then, pasok tayo sa code niya. Control B. So, ito. Baguhin natin to, yung range niya. Punta tayo dun sa sheet 2 kasi nandun yung area square natin. Bali, ang cell niya is B2 and C2. So, ayan. B2 and C2. Tapos, eto, yung sheet 1, papalitan dapat natin siya kasi nakalagay siya sa sheet 2. Pag yan di napalitan nga, yun, mapupunta yung sagot dun sa sheet 1. Hindi mo tsaka di lalabas yung sagot per area. Mapupunta siya dun sa sheet 1 sa A4, cell A4. So, palitan natin sheet 2. Then, eto, palitan din natin A2. Yan. Then, sa command button, close. Copy paste na natin siya. Close. Control B. Yan. Then, palitan natin. Yung sa user form, kailangan naka-indicate siya lagi. User form 4. Then, yan. Show na yung user form 2. Check natin yung text box kung tama. 1, 2, 3. Ayan. Tama naman yung text box niya. Ito, palitan natin to. Text box 3 dapat siya. Then 2. Okay na yung close niya. Okay na yung solve niya. Okay na rin to. So, i-check natin yung mga code. So, yan. So, wala siyang show. Dapat i-show natin yung user form 2. Ayan.
So, ayan. So, ayan, kompleto na yung user form for area of a rectangle, perimeter of a rectangle, and square, area of a square. Ngayon, irara natin yung program gamit nga yung command button dun sa Excel sheet. So, minimize. Punta tayo sa sheet 1. So, ayan, ito turn off natin yung design mode. Then, click the command button, yung command button 2 or yung area and the perimeter. So, ayan, area of a rectangle, 2, 2, then solve, 4. So, ayan o, makikita nyo naman, andito yung output. So, tama. Then, close. Back tayo para ma-check natin kung gagana yung clear or yung pang-clear natin dun sa close button. So, ayan, okay siya. Then, close. Next, perimeter. 2, 2. Next. So, ayan. Ganun din. Ayan yung makita nyo. Nandito yung sagot. Then, close. So, dito na tayo sa area of a square. 2, 2. So, yan. Nakita nyo naman, lumabas yung 4. So, ganun din dapat yung worksheet niya. Pag tinignan nyo mamaya, dapat makikita nyo yung value nito. So, close natin siya. Yan. Na-clear naman siya. So, okay. Okay yung run ng program natin. So, hanggang dito na lang natapos ang ating tutorial. Maraming salamat sa panonood.